So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Sukdulan 3, Grim versus Nathan. So itong battle na to, to be honest, matagal ko na tong gusto mapanood. Kasi si Grim, sa huling battle ni Grim na napanood ko, laban kay Kaz, no? Na-review natin yun eh. So, sabi ko doon, boto ko doon kay Grim. Pero iba yung naging hatol ng ng mga judges doon. Siguro sa live, no, may times na or mas naintindihan nila yung mga bara ni Kaz kaysa kay Grim, 'di ba? Ako kasi kaya ako isa sa mga dahilan kung bakit binoto ko si Grim kasi may mga linya si Kaz doon na narinig ko na. Kaya hindi na ganun kalakas yung impact nun sa akin. Then Nathan. Si Nathan although napapanood ko naman na si Nathan, no? Sukdulan Hantungan 3 pa lang na-review na natin si Nathan. Pero isa sa mga dahilan din kung bakit gusto ko mapanood na si Nathan sa mga sa Motus or sa ibang sa Motus lang pala siya bumabattle, no? Yung laban niya kay Merds, puta, kakaibang Nathan yung narinig ko doon, kakaibang Nathan yung napanood ko, 'di ba? So yun, isang magandang battle itong on paper, Grim versus Nathan. Para sa akin isang classic na match up kasi base kay Grim do sa standing niya is 0-3 siya. Then Nathan naman is 2-6, no? So more on talo yung mga battle MC na to. So tingnan natin kung paano nila ma-rebuild yung sarili nila at si Grim, no, paano niya makukuha yung unang panalo niya dito. Si Nathan naman paano niya puputulin yung lose streak niya, no? I don't know if tuloy-tuloy ba to or sunod-sunod ba tong talo ni Nathan, pero 'di ba? Ayun yung ko. Ayoko na magbigay ng insights kasi baka magkamali lang ako sa ipapakita na lang performance dito. So siguro panoorin na lang natin sila. Pero kung ako tatanungin nyo kung kanino ako dito, mahirap kasi pareha silang malakas sa last performance nila na napanood ko. Si Grim, napanood ko siya kay Kaz. Si Nathan, napanood ko naman siya kay Jorge. So pareha silang may malakas na performance para sa akin. Kaya sabay-sabay na lang natin tong hatulan, panoorin, judge, kahit ano pa. So let's go! Tatlong sunod-sunod na talo! Pero aking karga na dala, di mauubos dyan. Kaya parang nung laban mo lang dun sa adik ang mangyayaring kaganapan sapagkat ngayon, ikay madudurog man. Ako'y galing man sa 3 beses na talo, aking pinapangako yung third, di masusundan, Motus Gang! Siya nga pala si Nathan. Yung may nasibak sa Motus, talagang pinagsigawan. Sinalin pa sa rounds yun. Sige, pagpalagay na nating nasibak mo si Marichu, anong nakaka-proud doon? Gago. Dapat ba talagang ipangalandakan? Pag nakatikim na ng kipay, puta nakakain lang ng pipi na gawa ng mag-ingay. Kung totoo yun, anong lasa? Tignan nyo, napaisip yan. Tanga kung kumakain ka talaga ng ganon, dapat gayahin mo si Kuya M-Site, tahimik lang. Ikaw yung kabastusan mo, di mo nilulugar. Pero yung mensaheng gustong iparating sa tao, di maklaro. Kaya nga pinagbigyan ka na ni Marichu, kasi pautal-utal ka raw. Di mo pa ba nakuha yung buod dito sa kwentong nilikha ko na sinadya kang pakainin ng puki ng baboy para dumiretso yung salita mo? Kaya pala pinupuna si Espero sa pag-pronounce niya ng cleaners. May task lang na mailatag, pero sa madalas mawala pa mismo ng galing, kaya yung punto di ko mahanap. O baka kailangan mo talaga ng cleaners kapag yung performance mo makalat. 3 taon man na nakakarap mo, panay ka pa rin starter, nagchuchoke ka pa nga halos, wala kang nailalaglag. Kasi kung tumira pa dalos-dalos, nakakatatlong tako ka na, yung rounds mo, di mo pa rin matumbok ng maayos.
At di ba isa Okay. sa mga yun, nilahit-lahit yung ex mong si Pearl Minato? At sinabihan na mukha daw balyena. Salip na pagtanggol, di. Pearl Minato talaga yun. Mali na nga, kinurek mo pa punyeta. Pinutukan na ng pinutukan, inabutan pambala ni Repa. Kaya anong Pearl Minato? Baka Pearl Harbor kasi pinagkalulu mo sa gera. Dahil ba nakuha mo na yung gusto mo sa tao at di mo na iniintay na babalik pa siya? Pinoy ka nga kasi pagkatapos mong magamit, pinamimigay mo na. Pero maiba, nainis lang ako dun sa nag-comment sa battle mo. Sabi ba naman na meron tayong pagkakapareho? Tulad ng mahilig mag-wordplay. Kaya nireplyan ko agad ng magkapareho. Eh sa bagay na yan, marami ang aming pinagkaiba. Yun ay kung sa paano mag-hobby. Dahil yung sa akin, di ko pinipilit na maisingit para lamang may masabi. Samantalang pag in-spit ko yung wordplay ni Nathan, magtutunog akong si Martry. Ang punto ko doon, ganun kawak mga dinadala mong pyesa, kaya di ka na dapat pang magduda kung bakit inalintulad ko sa baliw kasi mga bit-bit mo basura. Kasi nire-recycle niya rin sarili niyang linya. Tulad ng, akala ko ba Goku, ba't nagpiprease ang katauhan? Binanat niya na yung kay Blizzard, tayo naman tuwang-tuwa nung inulit niya kay Merge. Taradis ka man, tapos umaasa ka pa magkamubete, paulit-ulit ka sa Frieza. Manigas ka dyan! O na-stuck ka na sa ganyang galawan. Kaya nga ginagawa ka lang pang warm up at stretching ng mga una mong nakalaban. Ang pinagkaiba lamang Nathan, ngayon sa akin ka pinatrabaho, at nagbakasakali na lang. Dahil pag ako nag-exercise, magkakabalikatan. Kaya sige, mag-rap ka na. Huwag mo kalimutang mag-rebat. Sabi mo na nag-iimbento lang ako para di na malugi pa at magmukha kang angat sa mga tao. Patunayan mong pusi ka, takpan mo sarili mong baho. Okay. Bigyan ko ng isang malupit na performance yun, tol. Regardless, no? Lilinawin ko lang, no? Uulitin ko, ilang beses ko nang inuulit to sa mga past contents or past videos ko. I'm not into crowd, no? Or sabihin natin, hindi ako masyadong hindi ako nagre-rely sa crowd reaction or sa audience, no. So para sa akin, Grim, congrats dahil feeling ko ito yung pinaka malinis, pinaka compact na round 1 mo. So alam ko sa tatlong battle mo napanood, feeling ko napanood ko lahat yun eh, 'di ba? Laban mo kay Rayload, yung kay Cass, hindi ko matandaan kung sino yung isa, pero alam ko napanood ko yun. Alam ko napanood ko yun eh. So ito yung pinakamalakas na round ni Grim na napakinggan ko, pinakamalinis. Tapos ayun, hindi ko alam kung bakit hindi masyadong nakukuha ng crowd yung mga verses ni Grim, pero para sa akin sobrang intact nun, sobrang lakas nun, sobrang ganda nun. May nagustuhan ako may nagustuhan akong linya doon eh. Kaso bandang umpisa ko pa kasi napansin. So hindi ko na masyadong ma-recall, pero overall na lang, no. Overall performance tindi nun. Gusto ko yung performance ni Grim, gusto ko yung energy niya, gusto ko yung stage presence niya. Hindi siya nagpadaig sa tahimik na crowd. Yun yung isa sa mga factor na dapat mong i-count kasi ikaw bilang MC or performer or battle rapper, wag kang umasa sa crowd, no. Kung mag-ingay man yan, bonus na lang yon. Kung mag-react man yan sa verses mo, bonus na lang yun. Pero ikaw, sa sarili mo, kailangan ang mindset mo is ma-spit mo ng maayos yung mga verses mo, and wag kang madidistract sa katahimikan ng nasa paligid. And congrats kay Grim kasi kahit pa paano may crowd reaction naman, pero ako, para sa akin, hindi ko tinitignan yon. Props kay Grim kasi naitawid niya ng malinis yon, no. Hindi siya nanghingi ng crowd reaction, hindi siya nanghingi ng simpatya na mag-react naman kayo, diba? Walang ganun. Stay put siya sa linya niya, nag-stay put siya sa task niya, sa assignment niya na spit ko to, no, ng malinis. And good thing
Good thing na naitawid niya na maayos yun. Malakas yun, tol. Nagustuhan ko yung ibang mga verse. Hindi ko lang mami-mention yung mga nagustuhan ko, pero Grim, pucha, ang tindi nun. Ito yung pinakamalakas na round doon na narinig ko para sa'yo, no? So, props. Nathan, tignan natin, pero ito kay Nathan, mahirap kasi si Nathan, malakas siyang kumuha ng crowd, no? So, syempre, didiscard natin yon. Tignan natin siya ng malinis na performance na walang crowd reaction. So magma-mindset ako dito na naka-mute ang ng crowd and stay tayo sa mga verses ni Nathan. So sige. Bawi. Inira ko daw si Marichu. Tangina giata ito. Ano lasa ni Marichu? Matamis parang nanay mo. Game! Tumawag. Tinanong ako ng tropa, pre, sino kalaban mo? Sabi ko, pre, si Grim, yung may nakalabang fencing mukhang kike. Sagot sa akin, si Grim, yung nakalaban ni Tite. Pero congrats! May 200k views ka na. Bakit? Kasi babae yung thumbnail, ulul. Kasi di nyo ba napansin? Puro flip top MC kapalitan pero walang 100 views ng gagi. Tapos nung girl na yung kalaban, biglang nagtaasan yung manonood kunwari. Feeling evidence si pare. Lord, di mo ako madadali. Yung laban nyo parang Heidelin versus Barbell, binuwat ka ng babae. Uy! Yung mga linya mo doon, ispit na kanina ni Anne. Yung mga linya mo doon. O yun, ayun pala eh. Narinig ko na yung linya na yun. Kay kay Reload ata, no? So parehas sila. Nagkaroon sila ng kaparehas na linya. Okay, so yun, sabi ko na nga parang pamilyar sa akin yung yung linya na yun. So yun pala. Kay Reload ata. Laban kay 7K. Which is na review natin at uploaded na yun. Check nyo sa channel natin. Madadali! Yung laban nyo parang Heidelin versus Barbell, binuwat ka ng babae. Yung mga linya mo doon, ispit na kanina ni Anne. Yung mga linya mo doon, recycle. Yung mga linya mo doon, recycle. Eggs ka at broke. Sa sobrang wak na mga catword mo kay Tite, naalala ko yung hapenis ni Paldogs. Sino ba yung kalaban ni Grim na babae? Hindi ko matandaan. Kahit pa manalamin, magre-reflect sa'yo yan, iho. Silento yung galaw ko si Wab Girl in the Mirror. O dahil sa babae, yung 100 bis mo. At dahil Girl in the Mirror kantay ni Silento, no? So, ayun. sa babae kung ba't ngayong gabi, tunaw ka sa akin. Pulbos, malabuhangin. Ngayon tinapik lang yung Tite, mabubura to sa akin. Okay. O, catword, sawa na kayo. Hindi malalim. Yun lang din naman yung kaya niyang gawain bukod sa line marking. Kasi kinirek niya yung linya ni Cass about sa atong ang. Para lang i-wordplay yung sabong tumahilig. Okay, lupit nun. Wordplay dominion. Sabong, nireels niya pa yun. Wordplay dominion. Wordplay dominion. Sabong, nireels niya pa yun. Kaya pala dami mong haters. Huwag ka na magsusulat tungkol sa marijuana, ha? Sayang lang yung papers. Yun na ba yung role mo? Isa pa. Laban niya kay Prince. Binerdplay niya yung Edward Folayang sa pulayang mukha mo. Husay ng dura mo. Oo na. Pula, fola, pafola. May gatas ka pa sa labi. Masyado ka pang bona, kid. Kung pinipilit yung pula sa fola, it will fall asleep. Oh, may tulog ka sa akin. Damahin mo bawat punchline. Rat-ratin ng carbine tong may humor na bantambay. Guguho ka ngayon. Ito yung fall down sa yung prime time. Kakapulayang mo ng pulayang binigyan kanya ng landslide. Kasi puro lang to pamumuna ng linya. Ba't di ka man nalamin lintek? Kung re-reviewin yung mga battle neto, ang dami niyang wordplay na pilit. Ikaw si kamatayan,
Sus, ganito magletra na ko po. Hindi sa wordplay mo lang itatawid. Kasi iba yung wannabe sundo sa may mensaheng hinahatid. Kasi namimersonal na rin. Magtigil-tigil ka, gagi. Low budget, nakatanay ko yung nabibili sa Shopee. Panay na rin overtime. Sinosobrahan yung titik. Di ba sabi mo, bata ka pa? Dapat aware ka sa yung limit. 2 minuto kada ikot. At huwag kang lalampas bulilit. Bugoy na kuy-kuy 3 rounds, bantay sarado ka 6 minutes. Wak! Ay, mas mahaba pa rounds mo sa akin. Okay. Stutter, may choke. Yung dalawang yun is syempre kapuna-puna yun or kapansin-pansin yun sa performance ni Nathan. At ayun, no? Same sila ng crowd reaction. Hindi, sabi ko sa inyo kanina, kaya ni Nathan kumuha ng crowd reaction pero nagkamali ako doon. At naging parehas sila ng performance doon na hindi ganun ka natatanggap ng mga tao yon, no? So sabi ko kanina, mag-mindset ako na walang crowd reaction dito, and ayun, para kung sakali, kung meron man crowd reaction, hindi ako malilito sa pag-compare ng dalawa. Pero ayun, I think hindi na talaga ako mahihirapan kasi wala rin namang naging crowd reaction si Nathan dito, kasi ayun, parehas sila, no? And ayun, feeling ko sa linis ng performance, hindi ko na isa-isa yung mga verses ni Nathan. Sabi ko nga yung Heidi tas barbell binuhat na, narinig ko na yun kay Rayload. So kay Rayload, kay 7K, I don't know pero ayun, nabanggit din naman yan na spit na ni Rayload or ni 7K. Hindi mo masasabi na na nagaya yun kasi nagkataon na may ganong sulat sila. So props doon, no. And based sa performance nilang dalawa, I'll go with Grim sa score na 8-6. So Nathan may dalawang major slip up siya doon, choke, stutter, 'di ba? Tapos may mga narinig ka tayong linya, which is yung Heidi barbell, binubuhat ka ng babae. Tapos medyo napahaba din yung angle, yung paggamit ni Nathan sa angulo na hindi ko kasi alam kung sino yung nakalaban ni Grim na babae. Hindi ko rin alam kung dito ba yon sa Motus or sa FRBL. Hindi ko alam. So di ko na matandaan kung na-review ko yun o hindi. So ayun, medyo napahaba yung paggamit niya doon. So naging as time goes by, no, medyo nagiging dragging or ineffective na. So yun yung naging yun yung naging hatol ko doon sa round 1 ni Nathan. So bigyan natin ng 6 points si Nathan doon. May pang okay naman na linya si Nathan, pero mas marami yung hindi okay. Ano ba? Tapos kay Grim, ayun, nasabi ko na kanina pa lang, no. Powerful, aggressive, maganda yung mga suntok niya, maganda yung pagkaka-construct niya, nagustuhan ko yun. So yun, Grim ako dito, 8-6. Pantay sarado ka 6 minutes, wak! Ay, mas mahaba pa rounds mo sa akin Hindi na ako magre-rebat. Game! Bumenta yung linya mo kay Casper na nabubulabog yung multo kaya may gumagalaw na bagay. Pero dahil lang yun kay Jabo, kaya nag-click at pinusuan, tapos tingin mo dun ay nice chong, ulul, ginamit mo lang yung OA mag-react para makakuha ng reaction. Kasi di ba sa'yo na mismo nang galing, kapag rounds mo, madalas patay yung crowd. Yan ang patunay nako na hindi ka epektibo kaya gutom ka sa palakpakan at hiyawan ka kaumay Ganyan talaga pag di ka nag-work, kailangan mo ng ibang taong bubuhay sa'yo. Okay. Pero kahit anong i-apply mo pa sa battle, di ka maiibigan ng urado. Baliwala mga katamo, di mapupuntusan. Kasi kung ikaw nga yung Nate man na mahirap malin, talagang di ka magugustuhan. Paano ba naman? Tinira FRBL si Inzo na Tekisan. Pero kapag yung venue nilang kubo sa Sipalay yung na-angle, yung kalaban na ganyang pinipituhan. Dahil ba nasa Motus ka na at flip top, kaya yung tahanan mo noon gusto mo nang kalimutan. Yung motibo at intention mo na pagtanto ko kalaunan. Ayaw mo na bibring up yung kubo kasi may pader na ang yung sinisilungan. At balita ko, lahat ng MC doon nalalakas daw magdamo. Kaya bago sumalang, sabog na mga gagi.
Baguio Gold, FG Kush daw ang kanilang binobomba para stig daw kunwari. Galing nga pala kayo sa bahay kubo at ang halaman doon ay sari-sari. Okay. Kaya pala nung nakalaban niya yung third, kaya pala nung nakarap niya yung 3, nagtuturoan sila kung sino yung adik. Ayaw paawat doon sa fight. Kaso siya to lumabas na lang tanggulay. Paano ultimo si Kuya Paolo nalabuan nung sa live. Nagkalabasan na nga ng baho, di pa rin naging malinaw doon sa site. Kanyang estilo personalan. Bagsik din no? Pamilya ng kalaban sinasalakay. Pero kapag yung pagiging live seller niya nadawit, parang gusto niyang mangatay. Di daw pwedeng mandamay ng trabaho, pero trabaho niya mandamay. Kasi para bumenta tong mayabang, yung asawa ni Ken, tinawag niyang bayaran, harap-harapan. Dapat sa'yo mapitas tanga. Sinabihan mo lang na prosti, pakiramdam mo matigas ka na. Bakit nung kinompronta ka, di ka pumalag? Hoy supot, tigilan mo ang iyong kaibangan. Yung karakter mo dito at bilang tao ay malaking kataksilan. Asawa niya nga yung prosti, pero ikaw tong nababalot ng kaplastikan. Kaya naman, palabok ang bibig neto. Ako sinat, malala na sinat. Magmukha lang sik tong makitid na bano. Manulak at magangas-angasan din sa stage kanya napili na laro. Ako din naman nilalagnat. Pero pinilit tumayo. Ngayon ka magsiga-sigaan sa mas mainit pa sa'yo. O baka sabihin mo, gaya mo, talunan din ako sa motos. Tama naman. Pero meron tayong pinagkaiba na kahit lagi akong talo, puro 3-2 yung boto. Ikaw body bag sa kada laban. Sa madaling salita, ikaw yung punching bag dito at ako yung nasa ring na nakikipagbakbakan. Kaya gulpeng yung aabutin, ngayon na ako nakatunggali. Pagkasapak, magpupulot ng ngipin at gagapang pauwi. Hanggang etong taga City of Smile, di na magawa pang ngumiti. Kita nyo yun? No? Part nyo yun? Madiin talaga, men. Madiin yung yung mga verses ni Grim. Kumukonekta yun, guys. Kumukonekta yun. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nakukuha. I don't know no. Ako kasi personally nakukuha ko yung mga punto ni Grim, no. Nakukuha yung punto ni Grim. Nagugustuhan ko yung kung paano niya dinideliver yon. Nagugustuhan ko kung paano niya binabato yung mga punchline kay Nathan. At naiintindihan ko rin na yung iba doon is sloppy or sabihin natin hindi ganoon kalakas, no. Pero may iba doon na okay may iba doon na solid ito kay Grim, no. Sana mapanood niya to. Pero Grim, isa sa mga napansin ko dito sa round 2 sa round 2 ko lang naman napansin. Sa round 1 hindi ko masyado napansin 'di ba? Kaya hindi ko na comment to. Pero sa round 2 same pa rin naman yung performance, no? Yung delivery. Pero I think yung round 2 is mas mahaba yung mga setups, no? Sa round 1 hindi ko napansin 'yon. Kaya walang lumabas sa sa judgment ko to. Walang lumabas sa judgment ko yung ganitong judgment sa round 1. Pero dito sa round 2, medyo natagalan ako, no? Medyo natagalan ako sa punchline, no? Kasi magsi-set up si Grim. Tapos yung akala kong nandun na yung punchline, hindi pa pala, no? May isa pa palang linya tapos doon papasok after nung punch. So, medyo nahabaan ako, medyo natagalan ako sa punchline, tapos hindi rin naging ganun ka epektibo yung iba ha. Hindi ko sinasabing lahat, no? Ang haba ng setup, tapos pagdating sa pinaka punchline medyo ineffective. So hindi nagiging worthy, no? Yung antay natin, no, yung setup hindi naging worth it or worthy. Tapos yung iba naman, yun, ganun pa rin, mahaba yung setup, susuntok, pasok, and then okay yung punchline, pero hindi naman ganun kalakas yung impact. So ganun yung laro sa round 2 ni Grim, pero in short, effective yun, no. Patay sindi lang. Tapos what do I mean sa patay sindi? Parang kumbaga itong 8 lines na to, pasok, next 8 lines hindi, next 4 lines pasok, next 4 lines pasok, or tas yung next naman hindi. So ganun parang hindi consistent yung mga punchlines na tumatama. Pero yung iba naman direkta ka talaga kay Nathan yan. So ayun. Pero so far I think yung 1 and 2 ni Grim halos the same, no? Siguro mas kapansin-pansin ko lang yung dito ni Grim, yung mas mahabang mga setups yun. So Nathan.
Hindi na magre-rebat. Yo, Ranto game. Nakita ko yung story mo sa FB. Tanginan to, nagre-rare sa school. Imbis mag-review ng lesson, nag-aanda ka para sa akin. Puta, obvious lame. Paano pag tinawag ka sa recitation, ang sasagot mo? Motos game? Ranto game? Motos game. Tanginan, nagkaklase si ma'am. Tamang rap ka sa dulo. Gago. Masyado kang lame, sir. Sabi niya, burado ka sa akin, parang sulat sa pisara. Ayun. Binato siya ng eraser. Bobo talaga neto. Paano kita seryosohin, hayop ka? Teacher mo si Deo. Di ba? Pero sa school, laging on time. Ni minsan di na late ang estudyanteng may hangarin. Sa battle rap, hindi rin late. Kasi mapapaaga ka sa akin. Ibahin natin. Kamusta Dominion, bay? Balita ko yung amo mo muntik sumakabilang buhay. Oo, yung kambal ni Casper, nangayayat. Bungo na. Tangina dahil sa wordplay mo yan, utol. Kaka-catword mong hayop ka, pati hininga ni ASCII, muntik maputol. Dapat nga wala na yun eh. Binuhay nyo pa. Dapat ganap na siyang multo. Tangina na ito ni kamatayan, may cheat code sa mundo. Ano? Porque tropa mo yung tao, hindi mo sinundo. Naku po, yung dati niyang guro, numipis, chinichismis pa ni Gago. Sabi niyo, pre, yung katawan ni ASCII parang salary ng teacher sa Pinas. Payat na masyado. Aba Gago, yung dati mong kasama, magsunog ng baga, magtupok ng mga bara, binaliktad mo sa iho. Ngayong binaliktad mo siya iho, yung apoy nyo di na match nung nagmukha na siyang palito. Tanginan to upal. Batugan na tamad. Sa social media magdamag. Babad lagi sa scroll, kaya naku, congrats lahat. Legit, diba? Gago. Legit, kinukongrats na ito lahat. Ito mama. Typical na Pinoy, pag may namatayan, dapat sabihin condolence, tama? Suabe men. Kay RJ iba. Yeah, congrats pa din. Gago. Nagulat ako sa reaction eh. Wala naman sanang kaso. Ano ba gusto mo sabihin namin, ha? Friendly ka? Ulul! Kala mo mababait? Tanginan to, yung best friend mong si ASCII, ba't di mo kayong congrats nung tinalo niya yung sakit, ha? Kala mo di ka namin check? Yung dati mong kadikit, di mo na madikitan. Takot mahawa sa karamdaman. Kahit paano kapag kakatiwalaan? Kung yung ultimong nag-aanin sa grupo nyo, tangina mo, hindi mo mahawakan. Sarap bigyan kaliwat kanan. Tutukon nyuso neto, chong. Ngayon may punit na sa labi tong pekay na kaibigan. Giyong, o nguso, pinasabog. Tinatong punches droga. Yung fist, malahib abi, kasi ox yung bomba. Oh, Giyong, heb abi, baka sabihin malayo. Malayo naman talaga. Tawag doon, chorus. Left cross. Tsaka nababagsak yan, duda. Yung chorus, malakarit. Yung chorus, malakarit. Puputulin ko yung roots. Garcia, kay Haney, sa ulado ko yung loop. Mismo si kamatayan, tinuruan. Ganito gumamit ng hook. Garcia, Haney, kabisado ko yung hook. So, sa mga fan ng boxing dyan, Ryan Garcia versus Devin Haney, tangina, napaka-kupal ng ano na yun, ng battle na yun, or laro na yun, or boxing na yun, kasi tangina lang yan. Majority decision, Ryan Garcia, dapat siya na yung champion sa super lightweight, pero naging no contest dahil di ko alam kung ano nangyari kay Ryan. Sabi nila may gamot daw na ginamit, pero naniniwala ko kay Ryan na sa iniinom lang niya yun na energy drink ba yun, something doon. Naniniwala ko na doon lang. Kaya hindi gagawin ni Garcia yung iinom ng gamot para lang matalo si Haney. No. Naniniwala ko doon. Kaya ngayon, naging no contest at undefeated pa rin si Devin Haney at
yun, suspended ng 1 year si Ryan Garcia, at next year April pa siya pwedeng sumuntok ulit sa ibabaw ng ring. Okay? Yun. Malakarit, puputulin ko yung roots. Garcia, kay Haney, sa ulado ko yung loop. Mismo si Kamatayan. Loop pala, okay. Ito gumamit ng hook. Kahit sumama pa loob mo, ako'y handa sa siraan. Subok pagiging batikan. At ilang ulit ka man, mag-greet ng congrats. Walang mangyayaring batian, bitch. Okay. So, ganun pa rin yung performance ni Nathan. Siguro, mas ano lang to, mas effective lang yung mga ginamit niyang angulo, no? Kasi mas buhay mas buhay yung mga references niya at mga angles compare sa round 1 na off talaga yun, at may dead air talaga. So I think yung round 2 ni Nathan, mas naging malakas yun, mas effective yun, mas kumokonekta, mas okay overall. Hindi ko na isa-isahin guys kasi pansin nyo naman, no, hindi yung both MCs, wala sila sa A-game nila, no. Sobrang pili sa daliri yung yung mga okay or yung mga effective na punchline sa bawat isa. So hindi ko na iisa-isahin talaga. Overall na lang. So 8-6 sa round 1, Grim yun kasi may choke at stutter si Nathan doon. At yun, basta na-explain ko na yun. Round 2 naman, mas mahaba yung mga setups ni Grim dito bago dumating yung suntok. Yun, nabanggit ko na rin yung kanina. Then kay Nathan, I think mas nag-improve yung round 2 niya compare sa round 1. So, itatabla ko yung torn ako kung itatabla ko ba or ibibigay ko kay Grim sa score na 8-7. So, Grim or tie, yun lang naman yun eh. Pero, si Grim kasi, ang ganda nung performance niya, tuloy-tuloy. Kay Nathan kasi, hindi ko naman kinakount as choke yung pag-inom ng tubig, pero sayang yung momentum ba? Sayang. Tas, nabanggit niya pa kanina na inom ako ulit ng tubig, nagugulat ako sa crowd reaction. So, sort of nakakalimot siya ng linya. So, based dun sa sa sinabi niya. So, di ko naman sinasabi na nakakalimot siya, pero sort of kasi yun nga, nagugulat siya sa crowd reaction kaya painom daw ulit. So, I think isa yun sa mga nakita kong dahilan kung bakit ibibigay ko pa rin kay Grim yung round 2 sa score na 8-7. So, 8-6 sa round 1, 8-7 sa round 2, and that's 16-13. Tama ba? 16-13. Up by 3 points si Grim, round 3. Mag-greet ng congrats. Walang mangyayaring batian, bitch. Game. Tumama lahat kay Aski. Dapat daw sinundo ko si Aski. Yan ang kanyang kondisyon. Tanga, sabi sa akin ni Lord, dayaan mo muna, mayroon pa yung misyon. Pati pag congrats ko, kanyang kinukontra. Tanga kasi labag sa loob mo yung ibigay yung tunay na suporta. Game! Pinanood ko ilan sa mga laban mo. At ang napansin ko lang, lagi mong sinisita yung venue ng liga kung saan galing yung kalaban. Yung FRBL, walang aircon. Gaya nito. Si Inzo nakikisabit lang sa gut bars. Yung Ekisana, hollow blocks lang yung background. Paalala ko lang, Nathan, kung saan ka nagmula. Yung mga event nyo noon, laging sa resort ginaganap. Kaya madalas may nagbibidyoke. Wala naman dong kaso. Kasi pagtapos, pwede magsaya. Pag swimming, talagang sulit na sulit sa mga nag-entries. Sa mga battles, buhay na buhay pa yung crowd. Paano dinig na dinig yung kanta ng Aegis? Putangin na, isipin nyo na lang. Habang bumubuga sila ng mga barang kayang sumira ng daigdig, yung kabilang cottage may sariling mundo. Mga nagbibidyoke, di ba parang mga tanga? Di ko malaman kung papanoorin ko ba kayo o yung kumakanta. Nung napakinggan ko yon, sabi ko yung oras ko, sayang na sayang talaga. Okay. Habang may bumibirit, siya sigaw ng sigaw. Ayaw magpasapaw to. Tangina, napapalaliman kayo sa may pool. Ang bababaw nyo.
Pero buti na lang nakita ko, lalo akong nakumbinse na banu ka sa sulatan at napag-iiwanan ka sa titik. Kasi meron na nga karaoke, di ka pa makasabay sa lyrics. Okay. Tapos sasabihin mo, inaabahan ka sa inyo. Ganda yun, no? Ganda yun, no? Karaoke, di makasabay sa lyrics. Ganda yun, maganda yun. Kumbinse na banu ka sa sulatan at napag-iiwanan ka sa titik. Kasi meron na nga karaoke, di ka pa makasabay sa lyrics. Tapos sasabihin mo, inaabahan ka sa inyo. Latang gusto ng karamay. Natural, aabangan ka. Kasi meron kang, baka magkagulo pa tayo. Meron niyang kaaway. Kasi sa mga di nakakaalam, dati yan taga Sipalay. Nagpunta ng Las Piñas. Kasi si Christina, kanyang nagagatasan. Noon, pero balita ko ngayon di na kayo nag-uusap dahil sa mga utang mong di mo pa nababayaran. Kaya nagpaplano na ulit na lumipad patungo sa kanila nung natunugan niyang uuwi yung tao sa Pinas. Ibang klase din galawan, nalaman lang na uuwi yung taga-US, gusto niya na rin magbalik bayan. Kaya dapat sa'yo sinasagasaan, binabangga, lalo na't wala akong plano na tumurong para etong balikbayan naman na makatanggap ng pasalubong. Kaya sige, binibigyan na kitang gamitin yung kamatayan, Grim Reaper, basta bangkitin mo ng gusto. Balikbayan nga, di ba? Natural lang na mangailangan ng sundo. Pero speaking of sundo, alam ko sasabayan sa akin kasi malayo na nararating ni Nathan. Nakakatatlong laban na nga yan sa flip top. Pero ang tanong, nakaka-proud ba yun, brother? Kung puro choke, pagkakalat, madalas puro starter. Nakakatawang hawak ka na ni Arik pero yung inaabot niyang battle di mo kaya na i-handle. Tangina pa ulit-ulit na lang yung nakikita. Pinapaikot na lang tayo sa mga binibitaw niya. 2 beses pinagubat. Na-engkanto ka ata, di pa ba yung malinaw yun ha? Tanga kung pabalik-balik ka sa gubat, it means naliligaw ka. Di ka ba naiya sa amin nasa underground? Kung mag-perform, todo bigay, palag-palag, kahit sino pa ilaban, lahat babanggain kung marami maniharang. Samantalang yung oportunidad na binibigay sa'yo ni Arik na dapat kami nakikinabang, lagi mong sinasayang. Tangina, dahil ako kahit kailan, di nagpabay. Okay, isa sa mga matitinding punto yon, Grim. Ganda nun. Ganda nun. Todo bigay, palag-palag, kahit sino pa ilaban, lahat babanggain kung marami maniharang. Samantalang yung oportunidad na binibigay sa'yo ni Arik na dapat kami nakikinabang, lagi mong sinasayang. Ganda Tangina, nun. dahil ako kahit kailan, di nagpabaya. Dikit-dikit man yung date ng mga battle sa akin napapalagan. Dumadayo sa malayo kahit walang TF, di nagre-reklamo. Basta may entabladong malalapagan. Sige, sabihin na nating lamang ka sa akin. Kasi ikaw binabayaran, sagot yung transpo. Big stage na yung natatangalan. Pero yung dedikasyon ko sa battle rap kahit kailan, di mo yun mapapantayan. Oo, sinadya ko yung angle tungkol sa flip top at yung mga pagkakalat mo nun. Pero wag mo sanang masyado na isipin dahil may talento ka naman kahit papano, kaya ka tumagos. Pero kung tatanungin kita kung deserve mo ba talaga doon, di mo na kailangan magsalita, performance mo na mismo sumagot, bitch! Gustuhan ko yung linya ni Grim na yung binibigay sa'yo ni Arik, sinasayang, something ganyan. Tapos lupit nung yung about sa dedikasyon, no? Ganda nun. Siguro mag-agree ako doon sa pinaka last part na linya ni Grim. Mag-agree ako doon kasi kitang-kita ko yung puso neto sa bawat battle, no? Hindi ko na talaga maalala kung sino yung isang kalaban niya eh. Pero kay Rayload, aaminin ko sa inyo guys, talo talaga si Grim doon. Na-review ko doon eh. Na-review ko yung battle niya yun. Talo talaga siya doon. Pero laban niya kay Kaz, para sa akin panalo siya doon eh. Tapos yung isa pa, alam ko na-review ko rin yung isang battle ni Grim. I don't know kung sino yon, pero sa pagkakalam ko na-review ko yun. So, tas ito yung pang-apat. So, para sa akin, may mga panalo talaga si Grim sa bawat battles niya dito. Pero hindi natitripan ng mga judges, 'di ba? So ito, singit ko lang, no. Boss MZite. Sana ipakita mo sa amin
yung Grimm versus Dave Denver. So, ako personally, dati, gusto ko makita yung Grimm, gusto ko makita yung Pilos versus Dave Denver. Yun talaga yung pinaka gusto kong match up. Pero para sa akin, I think, based sa mga pinapakitang performance ni Dave Denver at ni Pilos, I think, hindi na sila magkakaharap pa. Pero lang, sa tournament, no? Si Grimm naman yung para sa akin na feeling ko match kay Dave Denver sa ngayon, no. Congrats kay Dave Denver sa unang panalo niya sa flip top against Calix, no. Isang magandang battle yon nung second side 13. Pero ayun, sana Boss MZite ikasama yung Grimm versus Dave Denver soon, no. Tapos ayun, round 3 siguro ito yung pinaka, although may stutter si Grimm dito, pero sobrang minimal, no. Sobrang minimal na, nabawi naman niya agad 'yan. And ayun, sobrang tindi nitong round 3. Sobrang the end, sobrang ganda ng mga punto ng binitawan niya. So Nathan, Yung round 3 game! Diba tayo? Tangay na, yung Angel, inulit lang, yung kay Christina. Burado yung round na ito, ang daming pinagsasabi. Anong kaaway-away? Bati na kami. Diba, burado rin mo? Haba ng round Usapan natin 2 minutes lang. Oh, dapat di ka umuo. Kung lalagpas ka din madupang. Dapat sinabi mo sa akin. Di naman ako takot makipag-ubusan. Ikaw si Grimm, di ba? Shit, okay na lang. Ikaw si Grimm, di ba? O ba't masyado kang magulang? Yung pangalan kamatayan pero takot sa kasunduan. okay? Tingnan nyo yung kamay niyan. Angas ng tats. Piniflex niya yan. Tapos dito nangangatay. Congrats, may full sleeve ka na. Wala ka pang pakinabang sa bahay. Sa kanta, feeling chick boy. Wala namang napipinger na puday. Sa karayong sasanay, kamay na lang yung pinatusok kasi di makatusok yung kamay. Ay, kung yung iba gumagang sign at sa cam nagpifiling, kung gagong to kapag may cam biglang bumibili gin. Opol boss kapag nadurog, hindi to basta-basta lang. May trigger pa akong mauhugot. Pag tung punch, umabot. Saban mapupulot. Itong Michael Jackson, parang Neil Armstrong. Basta pre, mag-moonwalk. Pero ibay natin yung kaya natulugan ako Pero ibay natin yung tutok. Sabi ni Terdy kay Ken, kinailangan pa mag-airplane para mapasubo lang yung bata. Sabi ni Poison kay Madlock, kinailangan pa mag-airplane, mapasubo lang yung bata. Parehas, no? Ang masama doon, in-spit niya rin yun. Tangina ka, nakaw na ninakaw mo pa. Kala mo kakagat pa, chong. Yung line bite pa, tangina mo, nguya na yun. Tangina pati aeroplano ninanakaw. Asa na? Balik mo. Wala na, na-spit mo na. Puta, may missing piece sa gameplay. Ligot lang kamay pag A-game. Tangina to, parang Bermuda, may mawawalang airplane. Ano, itatanggi mo? Tatanggi mo, ay ano yung palitaw ni Class G? PWD, pwede. Yung medal ni Pilos. Basta ang dami. Pati yung linya ko sa pulo, nang sagwan naman nito. Ginamit niya ng walang preno. Mas malulumpo ka sa aking Angel. Pati sagwan, minanakaw pa, dapat dito, pinapadel. Battle, manutunay na buhay, tanga mo din, chong. Sumasagwan, bumabang ka itong self-proclaimed GOAT. Kung tatanungin ako kung sino mas tanga, si Grimm o si RJ, sagot ko men, both. Lutang. Ha! Pero napuri ni Surhenyo. Nax, pinagmayabang naman ito. Feeling close agad, naghahanap ng bagong teacher. Puta napuri lang nung box, feeling pasok agad sa circle. Hoy! Sabi niya kay Surhenyo, Sir, salamat sa pagbate. Nas lalo pa akong magbababad. Si Sur, napatango, sabay, bulong na lang kay Brad. Lagi kitang babatiin, bata. Tangahan mo lang mag-rap. Tanga na gusto mo pasama sa box itong bati. Gusto mo pasama sa box itong bagito na usa. Tapos yung punches, sendo sa ilong. Madudurog. Tapos ganap ka ng usa.
Dugo ilong mamumula. Mala Rudolph, Bax, Usa, Rudolph, pis baba, pis uulan ng punches. Yung pinsala ko ay nice move. Baba sa laing dude, lahat maambunan. At kasalanan ni Sight yun, isang hamak na reindeer, tinapat niya sa typhoon. Time. Salamat. Okay, I think yung round 3 malinaw naman sa inyo yon, or sabihin natin hindi yung round 3, no? All 3 rounds, feeling ko naman is sobrang linaw para sa inyo yon na nakuha ni Grim. Ito, para sa akin, tangina, malinaw na to, Grim na to, no? Yung laban niya kay Kaz, sabi ko, tangina, kay Grim yon, pero nagulat ako sa naging resulta na kay Kaz. So, sabi ko nga, baka yung mga nag-judge nun is hindi alam yung mga linya ni Kaz. Ako kasi, sa dami ng mga na-review ko na battle, para sa akin, yung mga linya ni Kaz is narinig ko na sa iba, especially yung Luffy, no? Yung Luffy, suntok, stretch, something ganyan. Basta, naalala ko pa nga eh. So, sa kanya ba yun? I think sa kanya yun. So, ayun. Kay Grim naman, ito para sa akin, malinaw na to. All 3 rounds kay Grim. Kay Nathan, kasi all 3 rounds din siya nagkaroon ng stutter, no? So, ayun. Hindi ko napapabahin, guys. Grim. 888 for Grim. That's 24. Kay Nathan naman is 677. 677. That's 20. 24 to 20, all 3 rounds, Grim. Magingay pa kayo isang beses para sa laban na yan. Siyempre gusto kong pasalamatan, Circa Bar Caloocan para sa pagpaperam ng venue. Silipin nyo yan para sa mga hindi nakakaalam, lumipat na dito yung Circa Bar. Nasa tapat na kami ng video sa Kandaan, sa may SM sa Kandaan. Siyempre sa mga Sotco, Crown Manila, Hypebeat palagi, Zypher Philippines, tsaka The 100%, maraming salamat kay Parang Victor, kay Paps Dadok, maraming salamat. Pero boto ng hurado, 2-1, magingay, para kay Grim. Shoutouts kay Nathan. Tangina, dikit pa yun, no? Akala ko kay Nathan pa yun eh. Pero tangina, malinaw yun, Grim. Salamat kay Kuya Said sa mga tools. Shoutout sa LSL kay Soup, Rap Artificial, OHB kay Exis, Sundrafted, kanino pa ba? Kay Especifico, kay Sandrino Unong sa BRC, sa Proudest Clothing, syempre salamat. Kay Abad, kay Semper, kay RNC, kay ETC Dominions, kay Yaski, salamat, nabuhay ka. Salamat. Yun, salamat. Yan, shoutout sa mga tropa dyan sa SLKP Black. Ito paano natawid. Masaya ako. Yan, Blizzard, binoto ko si Grim round 1. Kay Grim, mas maraming punches, tsaka nag-stutter si Nathan. Sa round 2, Nathan yun, maraming lumanding na punches. Sa round 3, deciding factor si Grim. Kasi nanap ako ng angle si Nathan ng magandang panatos kay Grim pero wala. So yun, 1 and 3, Grim. Congrats. Vicente, round 1 tinabla ko, round 2 kay Grim, sobrang lakas talaga kasi nun. Round 3 na ang tagal mag-build up ni Nathan, tapos pinutol niya pa. Kaya yun, congrats kay Grim, props kay Nathan. Bili na kayo na ito. Shoutout kay Swag Fits. Maraming salamat, Diyos. Diyos nga pala, shoutout sa Swag Fits sa mga kasabatiyan. Diyos, ako lang ata bumoto kay Nathan. 1-2 ko Nathan, round 3 ko Green. Although kayang anuan sana kung may mas malakas pang banat si Green. Naghanap lang ako ng isa, parang kaya niyang tantusan yung 1-2. Pero nag-starter round 3 ni Nathan. Kaya kay Green ko binigay yung round 3. Pero yung 1-2 para sa akin, personal, nakuha ni Nathan. Mas okay, parang mas maganda para sa akin. 2-1, Nathan. Kaya Nathan ko. Props kay Green. Props kay Nathan. Congrats Green. Okay. So, ayun, ang hatol na mga judges natin. Wala na akong sasabihin pa doon. Wala nag all 3 rounds, no? Pero para sa akin, all 3 rounds yun. Grim. So, yun lang. Kita-kits tayo sa next na video mga kumag. Peace out.